hapon din, June, ay hindi rin nga nagpakita si Vice President Sara Duterte sa media ngayong araw matapos hindi rin nga magpakitang personal sa National Bureau of Investigation para sagutin ang sabinang isinilbi sa kanya noong Martes. Mag-aalas 5 ng hapon nang maglabas ng video message sa kanyang social media account ng pangalawang Pangulo. Hindi ito para sagutin ang mga issue na iniugnay sa kanya, kundi para pasalamatan ang lahat ng taong tumutulong sa kanya at sa Office of the Vice President. The Office of the Vice President would like to express our deepest gratitude to all the lawyers, doctors, and other professionals who are helping the personnel affected by the ongoing crisis in the office. Dagdag pa ni VP Duterte, ang mga legal na dokumento ay nasa kanilang mga abogado na at ang mga pasyente o OVP staff na kasalukuyan pa rin nasa Veterans Memorial Medical Center ay nasa pangangalaga ng mga doktor. Aniya ang suportang kanilang natatanggap ay siyang nagbibigay daan upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga trabaho sa opisina ng Vice Presidente. Siniguro rin ni VP Sara ang patuloy na paglilingkod niya sa sambayan ng Pilipino. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Samantala, nagpakita ng suporta si Senator Ronald Bato de la Rosa kay VP Duterte sa kabila ng hindi nito pagsipot sa NBI ngayong araw. Paliwanag ng senador na handa naman ng pangalawang Pangulo sa anumang investigasyon na gagawin ng NBI. Hindi naman niya sinabi na hindi siya magpapaimbestiga. Kung hindi siya makarating doon, then the NBI can go to her office to conduct the investigation. As I've said, he is not placing herself above the law. She's open. She's open for investigation. And all NBI has to do is to go to her office. Mag-conduct ng investigation. Wala nang problema doon. June, sinubukan nga nating hinga ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa hindi nito pagpapakita ang personal sa NBI ngayong araw para sagutin nga yung sabinang isinilbi sa kanya noong Martes, pero wala pa rin inilalabas ang Office of the Vice President tungkol dito. Maging hiningan din natin ang OVP tungkol naman sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa impeachment naman kay VP Sara, ngunit wala pa rin inilalabas ang Office of the Vice President kaugnay dito. So, yun yung inaantay natin, June, sa ngayon, yung mga sagot ni Vice President Sara Duterte sa kabi-kabilang issue na nangyayari sa ngayon. June? No, kasi sa mensahe niya, sa sinasabi mo, Jed, parang chill muna tayo, parang ganun. Kasi, kung baga, bumubuti yung lagay ng kanyang mga staff, so wala munang, parang ganun tingin natin doon sa mensahe ngayon, wala munang, wala munang war, wala munang palitan ng salita, gano'n, Jed. Ganun nga, Jun, yung nakikita natin sa mensahe ni Vice President Sara Duterte na tila iniiwasan niya munang sagutin yung mga nangyaring issue sa kanya ngayong araw dahil nabanggit rin kanina sa panayam natin kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa kalagayan ng dalawang OVP staff dito sa Veterans Memorial Medical Center na improving o tuloy-tuloy yung pagganda ng kanilang kalagayan matapos kang ma-confine dito sa VMMC, pero hindi pa rin naman binigay ni Senator De La Rosa kung makakadalo sa susunod na pagdinig sa Kamara ang dalawang OVP staff, June. Maraming salamat, Jed Neresina.